Marami ang dismayado sa ginawa ng WBC na gawing #1 contender sa super welterweight si former Unified Welterweight Champion Errol "The Truth" Spence sa ginanap na WBC convention sa Hamburg, Germany. Ilang mga movement ng WBC ang idinetalye, kabilang ang pagiging #1 contender ni Spence na inakala ng karamihan maging ako na dahil sa tagal nga po ng kawalan ng aktibidad ay inakalang tanggal na sa top 10 si Spence. Pero laking gulat nga po ng karamihan nang sabihin ng WBC na #1 pa rin si Spence sa super welterweight. Ang dahilan kaya't maraming hindi sang-ayon sa ginawa ng WBC na gawing #1 contender si Spence sa super welterweight division ay ang mga sumusunod. #1, sa nakalipas na 9 na taon hindi po lumalaban si Spence sa 154-pound division. Although sa kanyang unang mga pro fights, nasa super welterweight kumakampanya si Errol Spence, pero since 2015, nanatili na sa welterweight division si The Big Fish. Sa madaling salita wala pong patunay si Spence pagdating sa super welterweight division. Okay lang sana kung tinalo ni Errol Spence si Terence Crawford. Sigurado akong hindi magrereklamo ang mga tao na gawin siyang #1 sa kanyang pag-akyat. Ikalawang dahilan, galing sa one-sided beatdown or matinding pagkakagulpe si Errol Spence sa welterweight. Kaya para gawing #1 siya sa super welterweight ay parang kahibangan talaga. Ikatlong dahilan, 17 months walang activity si Errol Spence kaya parang unfair sa mga boxers na palaging lumalaban like Sergey Bohachuk, Sander Sayas, Charles Badnius Conwell, Israel Madrimov at marami pang iba na lagpasan ni Errol Spence sa rankings ang mga boksingerong ito. Anyway, sa iba pang hakbang ng WBC, inanunsyo po na opisyal na pong ipinag-uutos ng WBC ang Jaime Munguia versus Christian Mbili para sa WBC 168 interim title. Preparasyon para sa susunod na magiging mandatory challenger ni Saul Canelo Alvarez. Sa kabilang banda, opisyal na rin daw pong magiging mandatory challenger ng magwawagi sa Arthur Beterbiev versus Dimitri Bivol rematch ang magwawagi sa sagupaang David Benavides versus David Morrell Jr. sa February 1. At heto pa mga amigos, another title eliminator upang madetermina ang mandatory challenger ni Jesse Bam Rodriguez sa WBC Super Flyweight World title nito. Ipinag-uutos na rin po ng WBC ang sagupaang Roman Chocolatito Gonzalez at Andrew Moloney. Ng baraha, patunayan mo sa'kin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan ko, sa bayan